It's live na sa Ito. Facebook page ng Gawad Kalinga. So, mga kapatid, it's 12 noon at isa na namang exciting na 30 minutes na mag-uusap-usap tayo, magkukulitan at pwede kayong mag-shoutout. Pero importante na sumabay kayo sa biyahe ng Biyahero. So ngayon, Kuya Sai, nasan tayo? Ayan, sa ngayon po, nandito tayo sa Mary the Queen College dito po sa Guagua, Pampanga. Maya, paugto po, kaya kayungan. Ayan, taga Kareng hanggang taga Pampanga. Okay, so yun. So, hindi tayo papahuli. Sabihin na din natin sa ating mga kapatid sa Bicol, Maray na udto sa Indugabos, sa ato ang mga kaigsuunan diha sa Visayas, sa Mindanao. Maayong udto kaninyo tanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sa ating mga kapatid na mga Muslim. So, tara, Kuya Sai, pasok tayo. Kasi alam mo, kakaiba itong ang magiging live natin is dito sa isang college, Yes, no? Usually sa communities, usually sa kung saan man abutin sa daan. Pero ang special dito, ang special dito ay meron tayong Gawad Kalinga office. Yan, dito yan sa Mary the Queen College. Kasama sa Central Student Council. Hello po. Hello po. So imagine may opisina dito ng GK. Di ba? Bigatin. Di ba? Yes. So, kung meron kayong partnerships with schools, nako, mainggit kayo. Dito, merong opisina yung Gawad Kalinga. So, punta tayo sa loob at kilalanin natin yung ating mga kasama. Okay? Mga volunteers natin from sa school. Okay, magandang hapon. Wow! Hi, fans! Kumusta po kayo? Ayan. Sarado pa lang. Kasi sayang ng kuryente. Ayan po, so kanina nagkaroon po tayo ng MOA signing with the Mary the Queen College at ng Gawad Kalinga. So nagpirmahan po tayo, Kuya Dan, ng partnership. Yeah, first time ko rin dito at ako rin na-excite na malaman yung kwento. Kaya pwede natin tawagin si Sir San Agustin na parang kwento sa kasi matagal lang sa manto eh. Nag-Yolanda na, saan sana inabot, pero gusto natin malaman at ma-excite yung ibang lugar na how might they also establish partnerships with schools na yung paghubog ng mga kabataan nagiging kompleto. Hindi lang sa akademiya, pero sa labas naman, lalong-lalo with GK. So, okay, sir, pakilala po tayo at batiin natin ating mga kapatid sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. Hello, magandang araw po. Ako po si Sir Perry mula dito sa Mary the Queen College, Pampanga, sa may Guagua, Pampanga po. So, welcome po dito sa aming humble school. At wini-welcome po namin yung mga kasama po namin sa Gawad Kalinga National. Kwento niyo po kung ano yung, ikaw mismo, personally, kailan mo nakilala si Gawad Kalinga? At ano yung mga ginawa niyo dati? Siguro hindi pa ako pinapanganak noon, pero... Nung medyo bata-bata pa po tayo, sir, na mas bata tayo. I think way back, if I'm not mistaken, 2013 or 2014 po. Doon po na-introduce sa akin yung Gawad Kalinga. So, mula po noon, makasama ako sa mga youth gathering, sa mga volunteerism work na ginagawa ng Gawad Kalinga. Naging addict po ako. Yun po yung totoo. Naging addict po akong maging volunteer ng mga activities na meron po yung Gawad Kalinga. So, pumupunta po kami sa mga GK site dito sa Pampanga. Nagbi-visit po kami dun sa mga community na ni-establish ng mga ng Gawad Kalinga. Tayo po kami ng mga bahay, tapos nag-organize po kami ng mga youth camp at saka yun, mga volunteerism work po. So, nung una po, puro volunteerism lang yung ginagawa ko. Pero eventually, nung mag-resign po yung dating advisor ng student council at nung Gawad Kalinga,
Fortunately, ako po yung pinalit nila dito sa school. So mula nun, naisip ko, sabi ko, kailangan may share ko tong experience na to sa mga kabataan dito sa Merida Queen College. Kasi iba po yung pakiramdam na nakakatulong tayo sa iba. So higit sa nakukuha nating benepisyo or kung ano man yung nakikita natin, yung exposure po natin dun sa community na ang dami pala ng mga Pilipino na nangangailangan ng tulong natin. Noong una, may doubt po ako sa sarili ko eh. Kasi alam naman po natin, ang Gawad Kalinga, wala siyang funding, wala talaga siyang source of funding. Sabi ko, ano lang, kapal lang ng mukha. Minsan, Oo, diba? sir, puro Lakas ano ang lang. loob. Puro sex appeal lang. Hindi, joke lang. Puro ano lang po, lakas ng loob Yes. at yun nga, Kasi pakikisama. tama po yan, kasi nararamdaman nung kausap natin na wala naman tayong ibang agenda. Naka po, yun po. Kundi tumulong sa ating mga kababayan. At ano po, ako first-hand experience, iba pong magmilagro ang Panginoon. Pag alam niya na yung intention po natin ay maganda, bumubuhos po yung tulong. May isang experience po kami, pandemic. Yung unang tama po ng pandemic. I think around April 2020. Di ba tumama po ang pandemic sa atin is March, di ba? Yeah. Nag-shutdown po lahat. Tapos sabi, paano tayo tutulong kung lahat ng tao kailangan ng tulong, di ba? So, sabi ko po dun sa mga officer ko, hindi pwedeng mawala ang GK. Hindi pwede tayong mainto kahit may pandemya. So, nag-reach out po kami. So, ang target lang po namin ay makapagbigay ng 100 packs ng school supplies sa mga AITA sa may Porac, Pampanga. So, lumapit po kami sa mga kaibigan, sa mga students, sa mga employee dito sa Merida Queen College. At nakakataba po ng puso. Bukod po dun sa, hindi lang po 100 yung nabuo namin ng mga learning kit na tinatawag o yung mga school supplies. Mabot po ng I think around 150 or 180. Wow. At bukod po doon, nakapag-provide pa po kami ng mga mahigit 100 food packs para po doon sa family po ng mga gusto naming tulungan sa may Porac, sa mga ITAS. Napakahalaga po noon talaga. No? Thank you for doing that kasi as you've said, sa isang panahon na lahat na balisa, lahat nangangamba, pero nandun kayo para maramdaman nila yung kalinga at maramdaman nila na mahal sila ng Panginoon. Through you, yung blessing napadala, dumaan at umabot sa kanila. Na bilang bilang isang educator or formator, ano sa tingin mo yung kahalagaan nitong partnership ng GK with your school? Po. Ito po, kasi ang mga ginagawa po ng Gawad Kalinga, kailangan talaga ma-experience first-hand din po ng mga students. Kasi through experience, doon po nila nakikita yung kahalagaan ng pagtulong sa iba. Lalo na kapag may kakayahan kang tumulong. Kasi ang na-experience ko po, maraming gustong tumulong. Hindi lang nila alam kung paano tumulong. So sa pamamagitan po ng Gawad Kalinga, nagiging tulay po ang Gawad Kalinga MQC doon sa mga gustong tumulong at doon sa mga gusto nating tulungan. Yeah. Okay, so maraming salamat. So, Thank you. at okay. May pa-shoutout. Pa-shoutout. Sige, basahin natin. Ay, wala. Sana wala. Daming fan si Sir eh. No? Okay, shoutout po kay Alaisak Kiambao, yung aming Public Information Officer, kay Miss Chloe Oliveros, yung aming sexy dancer, shoutout po. Lian Aban Nungay, from GK Takasan po, shoutout po sa inyo. Carmela Mendoza, happy birthday daw po dun sa nanay niya. Napa-shoutout ko na. Kay Miss Leia Aban Nungay, yan, GK Takasan ulit. Takasan. Okay, kay Ma'am Wines Basa po, salamat sa laging pagsuporta sa GKMQC. Kay Bakiles Sheng, yan, shoutout po sa inyo. Yan, thank you po sa panonood ng GK Live natin. Thank you.
So, sa mga kapatid natin na nanonood, let's namnamin natin to yung moment na to at tingnan natin in your places, in your sphere of influence, paano kayo natin ma-replicate yung ginagawa ng Meredith Queen College doon sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. Kasi tama nga, no? Sa loob ng school, napakahalaga ng formation ng mga kabataan, pero kung ipa-partner yan with the good works of what you do, mas kompleto yung magiging formation ng ating mga kabataan. So, baka naman meron tayong pwedeng ma-interview, ma-share na Sir, thank you. salamat po, na mga kabataan na nandito. Yung mga GK leaders na ngayon pa lang, kahit bata pa lang sila, pero mataas yung pangarap nila para sa Diyos at para sa bayan. So, sino pwede ma-invite natin? Tawagin natin. Siya yung president ng Gawad Kalinga MQC chapter. Talaga? So, Wow. tawagin po natin Sige. si Ate Nicole. Yes! Nicole Basil. So, hi ka muna sa mga fans mo. Hello po, magandang umaga po. Hapon po pala, magandang hapon po. So, kumusta naman po yung nung nakilala mo yung Gawad Kalinga through the organization dito sa school nyo? Ano naman yung naramdaman mo at ano yung naisip mo na how might this opportunity mag-contribute sa time mo dito sa school? Konting background lang po. Sa pangatlong year ko na po kasi ito sa Gawad Kalinga. So sa unang year po kasi, in-invite po kami na gusto mo ba maging officer ng Gawad Kalinga? So kami po, sabi namin, sige po. Pero hindi po namin alam yung background niya kung para saan po ba yung Gawad Kalinga. Pero dahil syempre po, unti-unti namin nakikilala yung Gawad Kalinga. At nakikita po namin kung ano po yung ginagawa sa Gawad Kalinga. So, yun nga po, yung Gawad Kalinga dito sa MQC ay tumutulong po sa mga tao nangangailangan. Tinitingnan po namin yung mga areas dito sa Pampanga, kung ano po yung mga pwede naming maitulong sa kanila. So, for example po ng mga program na nagawa namin is yung 3-in-1 po. Ayun po. Dahil po doon, nakakapagbigay po kami ng mga medical, bloodletting, at dental po, free para po sa mga taong nangangailangan ng ganoong tulong. At dito po, nakikita po namin kung ano po yung mga pangangailangan ng mga tao, tsaka kung ano po yung ma-offer namin bilang mga student. Kahit, syempre po, kahit sabihin namin na student lang kami, hindi lang po yun natatapos doon. Kaya po namin tumulong para sa bayan natin, and syempre po, pinapatunayan po namin nga na yung mga kabataan ay pag-asa ng bayan. And dahil po doon, nagkakaroon pa po kami ng fire para sa mga, hindi lang po ngayon na student kami, kundi para ituloy po in the future yung mga kaya po namin gawin and kaya po namin tulungan ng mga barangay, and even hindi lang po dito sa Pampanga, pwede pa po namin yun ma-extend sa ibang lugar po. Oh, thank you. Maraming salamat dahil nakita ko nga sa core values ninyo, nandun yung love of God and country. So, paano yan nagiging buhay para sa iyo bilang estudyante na meron kang school na yun yung isa sa mga core values? And paano yan nagko-combine with your academics? So, syempre po, bilang student po, minsan hindi naman po laging nakafocus lang kami sa org namin. Pero syempre po, dahil andun nga po yung love namin para sa mga ibang tao, yung compassion po namin sa iba, syempre po, tinuruan tayo sa Bible na kung ano po yung meron tayo, i-share din po namin sa iba. So, nababalance po namin yung pag-school namin, pag-studies, and sa pagtulong din po sa iba. So, last, ano yung mensahe mo naman sa mga kabataang nanonood ngayon? Buong Pilipinas. So, ayun po, sa mga kabataan po na tulad namin, wag lang po tayo puro manungulam. Ano din po, syempre magkaroon po tayo ng puso na tumutulong sa mga kapwa-kabataan natin, lalo na po sa mga nakikita natin ngayon sa mundo. Wag po tayong makiayon sa mga makamundong gawain, kundi dapat magkaroon po tayo ng pagbabago sa sarili natin at tulungan din po magbago yung mga ibang kabataan at matulungan po natin sila para po ang mundo natin ay napakaganda. Yan po. Alright, thank you. Maraming salamat, Ate Nicole. Sino po narinig natin yung kwento ng ang biyahe nitong Mary the Queen College, no? Ito yung biyahe nila nung nakilala nila si GK and how the school
And the students are creating impact doon sa mga, lalong-lalo na doon nasa laylayan. No? In fact, importante yung nakasentro yung usapin doon sa kabataan dahil kahapon nga, shout out sa GK Orion. Di ba? So, bumisita tayo sa GK Orion. Maraming salamat po sa mga nagsusubaybay, sa mga kapatid natin dyan sa Bataan, sa Bagak, sa Aglipay. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. Nung napag-usapan din sa Orion kahapon na, yes, maraming pagsubok na pinagdaanan pero ang pinakamahalaga, paano nila nadala yung kanilang komunidad. Lalong-lalo na para sa kanilang mga kabataan, sa kanilang mga apo. So, ang Gawad Kalinga hindi pa nagtatapos, nag-uumpisa pa lang. At magandang pinag-uusapan ngayon is how might we also deepen or even expand ano yung pwede natin magawa para sa mga kabataan. Dahil unang tumaya yung mga magulang, ngayon naman. At tumaya din yung mga educators natin sa mga schools. Pero ngayon, naririnig natin yung boses ng kabataan, kailangan natin suportahan. Let us allow them, let us give them space para mag-lead. Let us give them space mag-experiment. Bigyan natin ng sandbox para mag-experiment, mag-iterate, pero nandyan yung suporta natin. So yun, Kuya Sai, meron bang mga gusto magbati? Bigyan natin ng pagkakataon yung mga best supporting background dito. Sila daw po, Kuya Dan, nagme-message sila dito. Pero alam mo po ba, Kuya Dan, ngayong araw na to, ito yung araw na, ilang araw na tayo nagla-live, pero ito yung pinakamaraming nanonood. Yeah! So ngayon, dami yung fans, no? bigyan natin sila ng pagkakataon, Kuya Dan, para sila naman yung bumati. Oh, ito, bati. Shoutout po kay Catherine Lariosa at pati po kay Hermione Chloe. Yan. Hello po, shoutout po sa mga friends ko, tsaka po sa prof po namin na nagtuturo ngayon. Shoutout po kay Eliza dyan. Shoutout po kay Abeline Jose Malit. Sana gumising ka na. Shoutout po sa kapatid ko, si Chrissy. Shoutout po dun sa pinsan ko si Ate Carmela. Sobrang ganda niya po. Okay. Ayan, dito na. Ma'am, meron po ba kayong isa-shoutout? Batiin. Shoutout po! Napakabait naman ni ma'am. So, ayan po. Marami din, Kuya Dan, yung mga nanonood. Yes, tingnan natin. Ayan po. Si Ate Bel from Caloocan. Ate Bel, sa lahat Hi, ng Bel. mga taga-GK Caloocan. Shoutout po from GK Bagak. Shoutout po from GK Pililla Rizal. So, Pililla, suki din yan. Suki natin, si Lagi Kuya Pedro. nanonood. So, Hi, Kuya sabi Pedro. ni Kuya Eman, no, marami na siyang kasama ngayon. Sabi ni Kuya Eman, ang daming nanonood ngayon. Kuya Eman, shinare po ng Gawad Kalinga sa buong Gawad Kalinga MQC sa buong mga estudyante dito. So kaya marami pong nanonood talaga. Yan po. So sabi ni shoutout po Besitino Joan. Yon. Yan, shoutout po Press. Sabi po ni Daniela. So si Press kanina. So sila po yon. So thank you po. Sabi ni Ate Wines from Merida Queen College. Maraming salamat po. Ayun. So marami na ngayon, Kuya Dan, yung mga nanonood sa atin. So salamat po sa GK MQC. No? So dahil ito nga po yung hangarin natin na while may pinagdadaan ng krisis yung bansa, pero hindi natin nahayaan na maluno din yung mga malilit na mga stories of hope. No? While they're small, but they're, sabi nga nila, no matter how small, pero yung ilaw, lalong mapapansin sa gitna ng kadiliman. So wag po natin hayaan na kung ano man yung kagandahang ginagawa ninyo sa inyong lugar, ibalita natin, i-share natin dahil mas kailangan sa panahon ngayon na naghahanap yung mga tao ng pag-asa. Okay, so maraming salamat din sa Takasan kanina. Maraming salamat din kay Tita Carol sa pagkup-kup sa aming kagabi. Hindi kami natulog sa daan. Ayun po, mamaya-maya naman, Kuya Dan, pupunta tayo sa Pora, Pampanga naman. Yes. So, naalala ko na meron tayong pupuntang mga Aita communities dun sa Pora. Kasi nga, ang biyahero ay biyahe ng bawat Pilipino. So, kasama
Muslim, Kristiyano, IPs, lahat. Lahat ng mga komunidad ng Pilipino pupuntahan natin para malaman din natin yung kanilang biyahe. Okay. Kuya Dan. So, ayun po, bukas naman Kuya Dan, pupunta naman tayo ng Tarlac. So, mga taga-Tarlac, mag-ready na po tayo, yung mga kapitbahayan. Meron po tayong kapitbahayan assembly sa buong Tarlac. No? Yan, Yan, shoutout po exciting sa yan. lahat Yes. ng mga taga-GK Tarlac. So meron din tayong youth gathering sa Tarlac. So hiwalay yung mga magulang at yung mga youth. So maraming salamat po at excited na kami makapiling yung mga taga-Tarlac. Si Ate Janet, Yes. sabi nag-message na. Excited. Yes, dala na namin yung liquidation. Mga report. Yun pala yun. At magtitimbang kami mamaya bago kami pumasok sa Tarlac. Pinakain kami dito ngayon sa MQC. Pakita natin. Oo, pakita natin. No? Dito po. So, kasi mahal ang gasolina, mas malaki yung consumption ng gasolina kapag mabigat yung pasahero. Kaya, konti-konti lang kain. At dapat mas madalas yung pagbisita sa CR para mag-unload, diba? Maglabas. Diba? So, meron pa bang mga bumabati? Ayan, meron Kasi pa, Kuya Dan. yung mga suki natin sa Mindanao, lalong-lalo na sila Eileen. Sabi ni Muhammad, pasuyo po ng palabok dito sa baba. Sino yun? Sige po, meron pa naman. So, ilan po kayo dyan? So, ano po, may pansit at palabok. Pero, pasensya na, naubusan na po ng kalamansi. Kalamansi. So, ayan, kay Ate Chrissy, shoutout po. Shoutout po from GK Saysayin. Marami rin nanonood talaga, no? Naging, kumbaga after nilang kumain, manonood sila talaga ng live. So, sana po, lahat po ng mga taga GK MQC, no? Mostly po, sila po yung nanonood ngayon. So, gawin nating habit para po makita nyo kung nasan na po yung biyahe. No? Yeah, kasi yung biyaheng ito, kasama yung MQC, dadalhin namin itong biyaheng ito sa Visayas at sa Mindanao. Kung hindi man namin kayo makapiling physically, pero at least every day, for just 30 minutes, magkasama tayo sa biyahe. Kalahin mo yun, Kuya Dan. Nakakarating tayo ng Dapitan. Shoutout po kay Kuya Ramiel. Si Ramiel Galera ng Dapitan. Zamboanga del Norte. Nakita ko yung post niyan. Meron silang pupuntahan, may dalang sakyan, naubusan ng gasolina. Pero merong Good Samaritan na nag-transfer ng gasolina. So, hindi talaga madali yung pinagdadaan nating krisis. Hindi talaga madali yung pagtaas ng presyo. Pero nakikita rin natin sa panahon ngayon, nangingibabaw pa rin yung pagkawanggawa, yung pagiging pagkakapwa-tao, yung pagtulong sa iba. Kaya, again, maraming mga hindi magagandang balita, pero ipa-trending din natin yung mga magagandang balita na nangyari sa iba't ibang lugar. Kuya Dan, meron Yes. tayong guest ngayon. Mag-i-invite sa Bayani Challenge. Guest na naman siya ulit. So, ito po, hindi namin alam paano napadpad dito. Nandito po kami sa Pampanga. Siya galing Leyte. At Ay, paano nangyari, no? Pero, siya na po mag-explain bakit. At siguro meron siyang ibabalita. Ang ating pong area team leader for the entire Eastern Visayas. Ang pinakawaray sa mga waray. Eto na, si Kuya Christian. Halo, mao pa nga kulop hayo nga tanan. Adi na liwat ako magsamok-samok kayo. Inimbitahan po namin kayo lahat sa Via Hero, May 6 to 17 sa Eastern Visayas. Of course, meron din tayong Bayani Challenge sa Basay Samar, May 11 to 15, 2026. So, kita-kits po tayo dito, doon. And of course, nandito din ulit si Sai Peña. Ipapasa natin sa kanya. ayan, si Kuya Christian po kasi, 2 araw pa lang siya dito sa Pampanga at saka Bataan. Oh. Marami na siya iuwing pasalubong, Kuya Dan. Uy, binubul ka! So, message lang po siya kung gusto niyo ng pasalubong,
I-message nyo lang kung merong tilading, po. galing sa, May merong kasoy. buro, may kasoy. Tamarindo. May mga pinadala po kami sa inyo, no, na dadalhin Singilin nyo na Christian. lang kay Christian. Ito po, sabi Yes. ni Ate Mercy, hi Sir Dan, at sa lahat ng from GK Malibut Batuan, Arakan. Yes, Malibatuan, Arakan, North Cotabato. Maayong udto kaninyo diha. So, sa mga nandito, yung kasama natin, sino yung magbabayan i-challenge sa inyo? Taas kamay. Yes! So ulitin natin, yung Bayani Challenge is an annual event of GK wherein we nominate a place, an exciting place, and we ask volunteers to group themselves together, maybe 10, 15, and then sama-sama kayo pupunta sa lugar na yon, and for 5 days, magbabayanihan tayo. Pwede mag-tent, mag-camp. Basta for 5 days, minsan, konti lang yung ligo. Minsan, parang may CR na parang hindi. Pero, importante, may lasting legacy kayo dun sa lugar. Right now, exciting for this year dahil may 3 lugar. S, para hindi nyo makalimutan. Una, sa April 30 to May 5, doon tayo sa Sorsogon. Santa Magdalena. Okay, Santa Magdalena, Sorsogon. Now, pangalawa, sinabi ni si Christian on May 11 to 15 sa Basay, Samar. Malapit lang yan sa San Juanico Bridge. Okay? And lastly, sa Siargao, June 11 to 15. Okay? Good news, meron ng barko from Manila straight to Siargao. Much cheaper. And kung kayo mga kabataan, kahit sa barko pa lang, pwede na kayo mag-party-party doon. Di ba? Di ba? So, abangan na. You can message us kung meron kayong katanungan. Very soon, we will make public yung registration page at mga FAQs. Pero sana, makasama namin kayo doon sa mga Bayani Challenge na lugar na yun. Kuya Dan, may nag-comment, sabi ni Muhammad. Siguro ito yung nag-request ng palabok. Sabi niya, uy, pwede sumama, sir. Sabi niya, pwede. So, marami daw palabok doon. Kuya Muhammad, taga saan ka po? Saan yung probinsya mo? Dito lang, sir. Ito lang yan. Sa baba lang ng building. Di akala ko, ang pangalan niya kasi Muhammad, baka galing sa ibang lugar. Di ba? Tapos, Kuya Dan, may nag-message kay Kuya Christian. Sabi ni Ate Rodeline, Kuya Christian, balik po kayo ulit dito sa GK Saysay. Nakakuha po ulit kayo ng kasoy at hinog na sampalok. So, ako po, bilang kuya ninyo, ako na yung naghihingi ng paumanhin sa mga kasama ko. Ang daming hinihingi. Nandito yung Gawad Kalinga para bigyan kayo ng konting, di ba? Konting gaan sa buhay, pero mukhang pinapahirapan pa yung mga kapatid na. Sa daming hinihingi. Kaya po, paumanhin. Pero maraming salamat po sa Saysayin, sa Bagak Kapon. Napakaganda ng programa, napakainit ng inyong pagtanggap at yung mga nagsusubaybay, yung mga kabataan, maraming salamat po. At yung mga dancer nung, hindi maalis sa utak ko eh. Last song syndrome. Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Yun na po yung verso. Meron po bang magsasample dito? Pero ang naririnig ko, hawak mo ang brief. May dancer sila. So may magsasample daw po dito. Ayun, alright. So yun po, no? So, huwag nyo kalimutan, bukas, mga alas 12, mga nasa Tarlac tayo niyan. No? Opo, Kuya Dan. So imagine, bukas nasa Tarlac. Depende kung aabot yung gasolina namin. Kung hindi, baka dyan lang kami sa baba. Babalik kami ng MQC. Di ba? Tapos, Kuya Dan, sabi ng taga GK Tamuring doon, galing tayo noon. So, nagpapa-shoutout din po sila. Maraming salamat po. Namimiss na po namin kayo dyan sa may GK Tamurong, Ate Noemi. Yes, kami rin po. Nakakatuwa na sa ikot natin, ang daming mga alaala na babaunin namin. At yung kwento nyo, binabahagi talaga namin sa ibang mga napupuntahan natin. Ayan, sabi daw po ng anak ni Kuya Clips,
Hawak mo. Sabi niya kanina. So, ayun po. Yan, alright. So yun, so dyan po nagtatapos ang isa na namang masayang pagsama-sama, masayang salo-salo. Hindi man tayo magkakasama sa isang lugar, pero for 30 minutes, we are one, as one team, as one people, na isa lang yung hangarin, na pakita natin na may pag-asa ang Pilipinas, na maraming magagandang nangyayari sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. At ngayon, tayo'y mag-close. Okay, so, ready? 1, 2, 3. Biyahero, ang biyahe ng bawat Pilipino. Dito sa Mary the Queen College, walang iwanan! Wow! Yay! Thank you! Pwede na akong kumain. Kakain kami ni Kuya Muhammad. Thank you.